Sa nakaraan nga ng ating kwento ay naisip ng Thunderbolt na seryoso na ang ating bida sa pagkakataong ito, kaya naman nasabi na lang din niya na ang mga kabataan talaga sa panahong ito, ay masyado mga pabigla-bigla. Agad na din niyang sinabi sa kanyang mga kasamahan na mas mainam kung manatili na lang muna sila dito, habang ang leader naman ay lalapit na daw sa malaking puno upang subaybayan ang mga mangyayari. Samantala, bigla namang sumigaw si Carol at tinawag nga niya si Guchin, sabay tanong kung pwede ba silang maging magkaibigan, at agad na din siyang nagpakilala bilang si Lulu. Tinanong naman ni Guchin kung hindi daw ba natatakot si Carol na patayin siya nito, pero sinabi naman ni Carol na alam niyang hindi siya papatayin ni Guchin, hindi ba at hanggang ngayon ay pinipigilan mo pa ding gumawa ng aksyon, wika pa nga niya. Sabay sabi na sa totoo lang umano ay mayroon din siyang kaibigang puno sa labas ng ruin na ito, at dati ay hindi nga daw niya masyadong kinakausap ang punong yon, hanggang sa kalaunan ay na-realize na lang niyang mabait pala ang punong tinutukoy niya. Napapatanong naman ang ating bida sa kanyang sarili, kung ang kaibigang puno daw kaya na tinutukoy ni Carol ay ang World Tree, sabay sabi na andun pa pala ang lalaking yun o si Guishu. Hindi naman makapaniwala si Guchin na mayroong kaibigang puno si Carol, hanggang sa ma-realize nga niya na malamang sa ang World Tree ang tinutukoy ni Carol. Kaya naman bigla siyang naupo sa malaking sanga, at sinabi na pwede naman daw silang mag-usap, pero ang lalaki nga daw sa likuran ni Carol ay handa nang umatake at labanan siya anumang oras, kaya naman biglang nagulat at nagtaka si Carol. Agad namang kumaway ang ating bida nang lingunin siya ni Carol, na biglang kinilig at sinabing hindi niya pwedeng pigilan ang ating bida sa kanyang ginagawa, dahil masaya nga daw siya sa ganitong paraan o ginagawa ng ating bida, na pagprotekte sa kanya, kaya naman napapatanong na lang ang Thunderbolt kung tapos na ba silang maglandian. Habang si Guchin naman ay muling tinanong kung nais ba talagang makipagkaibigan ni Carol sa kanya, at kung dahilan ba nun ay dahil sa mahilig talaga siyang makipagkaibigan, sabay tanong na din kung ilan ang kaibigan ni Carol. Sa totoo lang ay hindi ako mahilig makipagkaibigan, wika naman ito, at wala nga din daw siyang madaming kaibigan, bukod doon ay hindi nga daw sila marunong magsabi ng kanilang nararamdaman sa kanya, at ang tinutukoy nga niya ay ang ating bida. Gayunpaman ay ayos lang naman daw sa kanya yon, sabay sabi na hindi naman kailangan ng tao ang madaming kaibigan, lalo na kung hindi naman sila magiging totoo sa'yo, at puro plastikan lang ang alam. Ganun ba, wika naman ni Guchin, sabay sabi na dalawa lang umano ang kaibigan na meron siya, at ang isa nga doon ay si Brother Meow Meow umano o ang misteryosong lalaki, habang ang isa naman ay ang stupidang bakulaw o ang Thunderbolt. Sinabi naman ni Carol na ayos lang umano kahit pa dalawa lang ang kaibigan niya, dahil hindi nga daw kailangang pilitin o ipilit ni Guchin ang sarili niya sa iba, para lang magkaroon siya ng madaming kaibigan. Sinabi nga din nito na lahat ay may mga kaibigan, pero hindi nga daw talaga mawawala ang mga peking kaibigan na andyan lang pagkailangan ka. Gayunpaman ay mayroon din namang mga tunay na kaibigan, na handang tulungan at gabayan ka sa lahat ng pagkakataon. Sabay sabi na tignan mo ang lalaking ito sa likuran ko, wala siyang masyadong madaming kaibigan ng dahil sa ugali niya, pero maayos naman ang kanyang kalagayan. Tama ka nga, wika naman ni Guchin. Sabay sabi na mukhang hindi mapagkakatiwalaan umano ang muka ng ating bida, kaya wala siyang masyadong kaibigan. At bigla pa ngang sinabi ni Carol, na ang mga taong lumalapit daw sa ating bida ay madalas na napapahamak, kaya ang mga nakakakilala sa kanya ay pinipili siyang layuan. At yun nga din daw ang dahilan kung bakit madalas siyang magpanggap bilang ibang tao, lagi niyang tinatago ang tunay niyang pagkatao sa iba, wika pa ni Carol. Kaya naman hindi makapaniwala ang ating bida, na ginamit umanong paraan o dahilan upang makausap at makakwentuhan ni Carol sila Guchin. Agad nga din niyang tinanong kung anong mali sa kanila, dahil ang pagkakaalam nga daw niya ay nandito sila upang makipagkaibigan, pero bakit ngayon ay siya na ang topic ng pangungutya nila, sabay tanong kung bakit maging ang Thunderbolt umano ay nakikisali sa mga sinasabi ni Carol. Pero sinabi lang naman ng Thunderbolt na totoo naman umanong pangit ang ugali ng ating bida, at malamang na ang tinutukoy nito ay ang mga pinaggagawa ng ating bida, bago sila magtungo sa lugar na ito. Kaya naman nagalit ang ating bida at hinamon ng santukan ng Thunderbolt, na hindi naman umano uurungan ng ating bida, sabay tanong, kung akala daw ba ni Shu ay natatakot siya sa kanya. Isa pa ay hindi naman ako ang unang nagsalita ng pangit laban sa iyo, wika pa nga niya, sabay tanong kung bakit hindi niya kamanin ng santukan ang unang nagsalita,
At ang unang nagsalita nga ng pangit laban sa ating bida ay si Carol. Nabigla naman silang inawat at pinapatigil sa pag-aaway, sabay sabi na para sa kanya ay hindi umano kailangang baguhin ng tao ang kanyang ugali, para lamang magkaroon siya ng kaibigan, dahil pandaraya umano sa sarili ang tawag doon. Mas mainam kung tatanggapin ka ng mga tao nang dahil sa ano ka o anumang ugali ang meron ka, wika pa nga niya, dahil sa ganung paraan lang umano magkakaroon ng mga tunay na kaibigan, na kaya kang samahan sa lahat ng pagkakataon, maging sa katuwaan o kalungkutan man. At muli ay sinabi nga nito na tignan nila ang ating bida, na pangit man ang ugali pero mayroon ding iilang kaibigan, sabay tanong kung nauunawaan ba nila ang mga sinabi niya, na sinang-ayunan naman ni Guchin. Habang ang ating bida naman ay napapatanong na lang kung hindi pa ba sila tapos, sabay sabi na sa pagkakaalam nga daw niya, ay mabilis na nagkakaroon ng kaibigan ang mga tao, pag nagkakasundo sila at parehas sila ng mga bagay na nais o nais pag-usapan. At mukhang ang pinagkakasunduan o nais nga daw pag-usapan ni Carol at Guchin, ay ang ating bida at ang kanyang pag-uugali. Ilang sandali pa nga ang nakalipas matapos silang magkwentuhan, ay tinatanong ni Guchin kung ang ibig ba nilang sabihin, ay nagtungo ang mga tao sa ruin o lugar na ito para maghanap ng mga kayamanan. Ganun na nga wika naman ni Carol, pero iba nga daw ang dahilan niya sa lahat kung bakit siya nagtungo dito, dahil hindi nga daw kayamanan ang kanyang dahilan, kundi ang ating bida. Na muli na namang nakikipag-away, dahil sinabi nga ng Thunderbolt na hindi umano niya maunawaan si Carol, sabay tanong kung ano daw ba ang espesyal sa ating bida, at kung dapat ba talaga niyang ilagay ang kanyang sarili sa panganib para lang kay Shu, na tinatanong naman kung ano ang ibig sabihin ng Thunderbolt. Dito ay sinabi naman ni Guchin na ngayong nahanap na ni Carol si Shu, ay alam na niya ang dahilan kung bakit siya pinuntahan ng mga ito, sabay tanong kung nais ba nilang malaman kung paano sila makakalabas sa lugar na ito, at nanatiling ang tahimik ang ating bida at si Carol. Dito nga ay sinabi din ni Guchin na kahit matulungan niya ang dalawa na lumabas ng Forbidden Land, ay malamang umano na hindi pa din sila makaalis sa mundong ito. Ayon nga din kay Guchin ay isang malaking bilangguan o kulungan daw ang mundong ito, dahil ang mga naninirahan sa mundong ito sa labas o loob man ng Forbidden Land, ay mga makasalanan o mayroong nagawang mabibigat na kasalanan. Sabay sabi na siya umano, ang kauna-unahang nakulong sa mundong ito. Agad na ding sinimula ni Guchin ang kanyang kwento, kung saan matapos siyang tumigil sa kanyang pagtakbo, ay biglang lumabas ang founder ng Sword Pavilion sa kanyang likuran, at tinanong nga daw siya nito kung pagod na ba siya o ayaw na niyang tumakbo o tumakas. Pero nanatiling ng tahimik si Guchin, kaya muli ay tinanong nito kung sang-ayon o payag na ba si Guchin sa nais mangyari ng dating hari, pero ginamit lang naman ni Guchin ang kanyang abilidad, upang maghanda ng pag-atake sa founder ng Sword Pavilion. At matapos nga niyang palabasan ang ugat ng mga puno, at mapalibutan ang founder ng Sword Pavilion, ay pinuri lang naman nito ang abilidad ni Guchin na makontrol ang buong kagubatan, sabay sabi na karapat-dapat nga daw talagang tawagin na hari o reyna ng kagubatan si Guchin. Sunod ay agad nga din itong nilabas ang kanyang kapangyarihan at tinawag ang kanyang espada, at sa pagwas-iwas nga nito sa kanyang espada, ay hindi makapaniwala si Guchin sa lakas ng pag-atake na ginawa ng founder ng Sword Pavilion. Dahil dito ay napilitan siyang tumakbong muli palayo sa founder, pero mabilis nga din itong nagtungo sa kanyang harapan, at dito ay sinabi ng founder na mayroong pambihirang abilidad si Guchin, pero bakit daw hindi siya nakinig sa advice ng dating hari, at bakit hindi niya pinigilan ang paghaba o paglaki ng kanyang mga ugat. Pero tinanong lang naman ito kung bakit kailangan niyang sundin ang sinabi ng isang lalaki sa kanya, hindi ko naman siya kilala at bigla na lang siyang nagtungo sa aking kagubatan, wika pa nga nito. Kasabay nito ay naalala niya ang sinabi ng dating hari, na kailangan na niyang tumigil sa paglaki, dahil kung hindi ay madadami at aabot na daw ang mga ugat niya sa kabilang daigdig. At kung hindi nga daw pipigilan ni Guchin ang kanyang paglaki, ay malaking kapahamakan at panganib ang naghihintay, sa mga nilalang sa daigdig na ito at gayon na din sa kabilang daigdig. Isa akong halaman, wika nga din ni Guchin, at ang pag-absorb nga daw ng spiritual power ay natural na sa mga halaman. Bukod doon ay hindi nga daw nila pwedeng pigilan ang anumang nilalang sa pagnanais nitong lumaki at lumakas. Sabay tanong kung bakit niya kailangang pigilan ang kanyang sarili, kung ang sinusunod o ginagawa naman niya ay ang natural na gawain ng mga puno, at kung bakit kailangan niyang sumunod sa dating hari para sa ibang nilalang ng mga daigdig na sinasabi niya.
Sinabi nga din nito na mula pa nung unang panahon, ay laging nang nangingibabaw ang mga malalakas, at kung mahihina nga daw ang mga nilalang sa daigdig na ito, ay siguradong mawawasak din kalaunan ang daigdig na ito. Nanatili lang namang tahimik ang founder ng Sword Pavilion sa kanyang mga sinabi, hanggang sa biglang hindi makontrol ni Guchin ang kanyang aura, kaya sinabi ng founder na mukhang dumating na ang oras, at mukhang wala ng ibang paraan pa. Dito ay napapatanong naman si Guchin sa kung ano ang nangyayari, sabay sabi na isang decoy lang umano ang founder, at bumalik nga daw ang lalaking yun mula sa kabilang daigdig, sabay tanong na din kung ano daw kaya ang ginawa ng dating hari sa kanyang katawan. Agad na ding iniwan ni Guchin ang founder ng Sword Pavilion, at habang abala nga ang dating hari sa ginagawa nito sa katawan ni Guchin, ay bigla niyang napansin ang isang pag-atake na mabilis naman niyang iniwasan. Masyado nga ang galit ni Guchin sa dating hari, na sinasabing layuan umano niya ang kanyang katawan o ang malaking puno, pero sinabi lang naman ng dating hari na masyado umano siyang mabilis na nakabalik. At muli ilang sandali pa habang naghahanda ng pag-atake si Guchin, ay sinabi nito na ilang milyong taon na daw siyang nananatili sa lugar na ito, kaya naman kung nais siyang bunutin ng dating hari o tanggalin sa lugar na ito, ay dapat niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya, dahil hindi siya basta-bastang papayag sa nais niyang mangyari. Agad namang nilabas ng dating hari ang kanyang espada, at sa pagsugod nga niya ay sinabi nito na ang mga ugat umano ni Guchin, ay naglalaman ng lakas mula sa kaparusahan ng langit, pero inaasahan na nga daw niya ito sa nilalang, na pinakamalapit sa pinagmula ng daigdig o core ng daigdig. Gayunpaman, ay ito na nga daw ang oras upang patigilin na sa paglaki si Guchin, gayon na din sa labis niyang pag-absorba ng superpower sa Earth. Agad na ding nilabas ng hari ang kanyang Wheel of Fire, at biglang ang natulala si Guchin na napapatanong kung anong klase ng apoy daw ba ang nakita niya, at kung bakit niya nakikita ang mga imahe ng kanyang alaala. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas matapos tumama ang pag-atake ng dating hari sa katawan ni Guchin, ay sinimulan na din niya ang pagbunot sa malaking puno na ito, at matapos nga niyang mabunat ang katawan ni Guchin, ay nagkaroon ng malaking butas sa pinagmulan nito. Matapos nga daw ng mga nangyari noon, ay matagal na nakatulog si Guchin, bukod doon ay inakala din daw niya noon na yun na ang kanyang katapusan, hanggang sa dumating na lang ang isang araw, na muli niyang naidilat ang kanyang mga mata. Agad nga niyang tinanong kung nasaan na siya, at kung bakit buhay pa din siya hanggang ngayon, sabay tanong kung ang puno na daw ba sa kanyang harapan ang kanyang katawan ngayon, pero bakit daw kaya tila iba na ang itsura nito ngayon at mas maliit na kumpara sa dati. Hanggang sa bigla nga niyang narinig ang tinig ng hari, na sinasabing manatili at mamuhay na lang muna siya ng tahimik sa lugar na ito. Sinabi nga din ng dating hari na darating umano ang isang araw, kung saan ay madaming tao ang magtutungo sa lugar na ito. At pag dumating nga daw ang araw na yun, ay magkakaroon na siya ng pagkakataon na lumabas mula sa lugar na ito, sabay sabi na pagkakataon o chance nga lang daw, dahil ang tinakda pa din ang magdedesisyon kung makakalabas na sila. Kung inyong maaalala ay sinabi ng mga puppeteer dati na binunot ng hari ang World Tree sa Earth, at magmula noon ay nagsimula ng humina ang superpower at naubos ang ibang nilalang sa Earth. Kaya ngayon kung iisipin nating mabuti, ay malamang na ang World Tree sa Earth ngayon ay ang dating katawan ni Guchin, na muli din nilang tinanim nang nagsisimula ng mawasak ang Earth, dahil sa digmaan at laban ang nagaganap sa Changbai Mountains. Matagal na ding natahimik si Guchin matapos siyang magkwento. Kaya naman tinatanong ng ating bida kung bakit hindi siya nang sasalita, pero muli ay nanatili pa ding tahimik si Guchin. Kaya naman sinabi na lang ng ating bida, na nauunawaan niyang isang malaking kulungan ang lugar o daigdig na ito, pero ang tanong nga daw ay kung sino ang nagkulong sa kanila dito, at dahil sa makasalanan nga daw silang lahat ay bakit naging bantay ang mga Thunderbolts. Nabigla namang nagalit at sinabi na hindi siya bilanggo. Nagpresenta akong magtungo sa lugar na ito para tumulong at magbantay wika pa nga niya sa ating bida. Dito ay sinabi ni Guchin na si Godlu ang nagbilanggo sa kanila sa lugar na ito, at bukod doon ay si Godlu din daw ang gumawa at nag-ayos ng lahat ng mga bagay na andito sa daigdig na ito. Sabay sabi na mas madami umanong nalalaman si Meow Meow sa kanila, pero ayaw nga daw niyang sabihin ang mga nalalaman niya sa kanila. Godlu tanong naman ng ating bida, sabay tanong kung hindi ba dapat ay Godlu Shu ang tawag ninyo sa kanya, at tinanong nga din niya kung may mali ba sa dila ni Guchin, at kung buyoy daw ba siya at hindi niya kayang banggitin ang Shu. Sinong buyoy tanong naman ni Guchin, sabay sabi na Godlu talaga ang pangalan niya,
sabay bigay ng negative point sa ating bida, na naisip namang ang God Lu na tinatawag nila, ay walang iba kundi ang dating hari ng Looniverse. Pero matapos nga daw ang mahabang usapan at kwentutan nila, ay wala pa ding progress ang ating bida, dahil hindi pa din nila sinasabi kung paano makakalabas dito sa Forbidden Land. Pero sinabi naman ng Thunderbolt, na ang paglabas umano dito sa Forbidden Land ay ang pinakamadaling bagay, sabay sabi na tignan mo ang pintuan na nasa ilalim ng kanyang mga ugat. At sinabi nga ni Gu Qin na kailangan lang niyang ibuka ang kanyang mga ugat para makita nila ang lagusan. Kaya naman biglang lumuwa ang mga mata ng ating bida, na tinatanong kung kasing simple daw ba ng pagbuka ka ni Gu Qin ang paglabas sa Forbidden Land. Hindi na nga daw siya magtataka ngayon kung bakit nagtungo kay Gu Qin si Miao Miao, dahil matapos niyang siyasatin ng Forbidden Land, ay kailangan niyang dumaan sa ilalim ni Gu Qin, sa ilalim ng mga ugat ni Gu Qin. Tinanong naman ni Carol kung bakit hindi sila lumalabas ng Forbidden Land, kahit pa alam nila ang lagusan palabas sa lugar na ito. Pero sinabi naman ni Gu Qin na wala umanong silbi ang paglabas nila ng Forbidden Land, dahil ang labas ng Forbidden Land ay parte pa din ng bilangguan. Isa pa ay mananatili nga daw ang katawan niya dito pag lumabas siya, at dahil sa hindi na makakagalaw ang katawan niya o ang malaking puno, ay maaari umanong mapahamak ito, sabay sabi na ang kapangyarihan ng bawat nilalang ay limitado. Mukhang ang mga sinabi mo ay mula sa iyong karanasan, wika naman ng ating bida, sabay tanong kung nais pa bang magkwento ni Gu Qin ng mga bagay patungkol sa kanyang mga karanasan, pero nainis nga lang ito sa muka ng ating bida, at nagbigay ng negative points. Agad nga din niyang sinampal ng malaking sanga ang ating bida, sabay sabi kay Carol na sumunod siya sa ilalim ng puno, at bubuksan nga daw niya ang lagusan palabas ng Forbidden Land. Pero teka, sandali lang, wika naman ni Shu, at kahit nahihilo pa nga ito ay sinabi niyang mayroon pa siyang dalawang tanong, kaya naman tinatanong ng Thunderbolt kung bakit ang dami niyang tanong. Wala ka nang pakialam dun, wika naman ni Shu sa Thunderbolt, sabay tanong kung anong klase daw ng puno si Gu Qin, at ang pangalawang tanong nga niya, ay kung paano umanong nagkakaroon ng anyong tao ang ibang nilalang, o kung paano sila nakakapag-transform at nagiging tao. Habang iniisip na kailangan niyang klaruhin ang ilang bagay, upang maiwasan umano ang trahedya kung sakaling mag-anyong tao si Chaos, at ang squirrel na mayroong pangit na pananalita. Nanatili namang tahimik ang Thunderbolt at si Gu Qin sa mga katanungan ng ating bida. Hanggang sa bigla nga itong umayos ng pag-upo, at sinabi na isa siyang puno na hindi nababagay sa lugar na ito, o sa kulungang ito, kaya naman biglang nasuka ng laway ang ating bida, dahil walang kwenta nga daw ang sagot ni Gu Qin sa kanya. Ikaw, anong masasabi mo sa tanong ko, wika naman ni Shu sa Thunderbolt, na bago umano sumagot sa katanungan ng ating bida, ay kailangan munang sumagot ni Shu sa kanyang tanong, at tinanong nga niya si Shu kung bakit ang mga nilalang na tulad nila ay kailangang mag-anyong tao. Sinabi naman ni Shu na ang kaanyuan nga daw ng mga tao, ay ang sumisimbolo sa lahat ng nilalang, at bukod nga daw doon ay mas flexible ang tao sa plok-plok, kaya naman nasuka din ng laway ang Thunderbolt. Agad na ding sinabi nito na pananaw lang umano ng ating bida bilang tao ang kanyang mga sinabi, at madaming nilalang din ang hindi sang-ayon sa mga sinabi niya. Sabay sabi na flexible din daw ang mga nilalang na katulad niya, kaya hindi niya kailangang mag-anyong tao, isa pa ay maestro na din ako at malakas ang aking stamina, wika pa nga niya. Pero sinabi naman ni Shu na mayroon nga daw mga mas mataas na uri ng nilalang, ang piniling mag-anyong tao, at sinabi nga nito na yon ay dahil sa biniyayaan sila ng kanilang Panginoon. Isa pa ay kailangan nga daw nilang mag-anyong tao para sa cultivation nila, at hindi sila lalakas kung hindi sila magiging tao. Kaya naman sinabi ni Shu na hindi ba at tao si God Lu, sabay tanong kung bakit hindi sila pinayagang mag-anyong tao. Pero tinanong lang naman ito kung sino ang may sabi na tao si God Lu, sabay sabi na ayon sa alamat ay anak ng Heaven and Earth si God Lu, at wala nga daw siyang nanay o tatay, kaya naman hindi siya nabibilang sa kahit na anong uri ng nilalang. Madami nang nagawang magagandang bagay si God Lu para sa lahat, wika pa nga niya. Sabay sabi na walang kinalaman ang mga nagawa niya sa mga taong tulad ng ating bida. Pero naisip lang naman ito na kung hindi daw sana niya nakita ang statwa ng dating hari, ay maaaring naniwala na siya sa Thunderbolt, sabay sabi na mukhang nasisiraan na daw ng ulo ang bakulaw, dahil sinasamba niya si God Lu, pero galit siya sa mga tao. Ilang sandali pa ay sinabi ng ating bida na wala na siyang mga katanungan pa, kaya maaari na silang palabasin ng Forbidden Land.
Agad namang bumuka si Guchin at binuksan ang lagusan, at dito ay nagpaalam na nga si Carol sa kanila. Habang ang ating bida naman ay tinatanong ang Thunderbolt, kung gusto daw ba niyang kumain ng kidlat bago umalis si Shu. Kaya naman agad nitong tinanong kung totoo ba ang sinasabi ni Shu. Nabigla namang sinabi na joke lang daw pala, agad pa nga niyang dinilatan ang Thunderbolt, kaya naman nagliyab pati ang mga mata nito sa galit. Sa pag-alis nga nila Shu, ay masyado pa din ang inis ng Thunderbolt sa kanya, at tinatanong nga niya kung bakit umano mayroong special child na tulad ng ating bida sa mundong ito. Pero matapos ng matakpan ni Guchin ang lagusan, ay sinabi nito sa Thunderbolt na tigilan na niya ang pag-arte dahil nakaalis na sila. Kaya naman biglang sinabi ng Thunderbolt na pamilyar umano ang amoy ni Carol at ating bida sa kanya. Sabay tanong kung sa palagay ba ni Guchin kung sa tingin ba niya, ay bumalik o nagbalik na si Godlu para sa kanila.